Ano-ano ang mga kadalasang humahadlang sa kaligtasan ng tao? Welcome to the Gospel of Grace TV, the Soul Securing Ministry. Let's talk about the common hindrances to salvation. Number 1, pride. Ang pride o pagmamataas ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi natatanggap ng tao ang kaligtasan. Nangunguna dito ang tinatawag na religious pride. Marami ang mga hindi nakakasumpong ng kaligtasan dahil sa labis na paghanga o pagpapahalaga ng relihiyon. Madalas na iniisip ng tao na mayroon siyang sariling pananaw o paniniwala. Kaya imbes na siyasatin ang katotohanan, mas pinipili niyang baliwalain ang salita ng Diyos. Isa sa halimbawa nito ay ang mga Parisiyo at Iskriba na nasa Biblia. Imbes na saliksikin ang kasulatan, ay mas pinili nilang itakwil si Kristo dahil siya ay nagtuturo ng salungat sa kanilang paniniwala. Kasunod nito ang tinatawag na possessions pride, tumutukoy sa kapangyarihan or katungkulan. Marami ang mga taong ayaw pakinggan ang salita ng Diyos dahil sa mataas nilang katungkulan o posisyon. Lalong-lalo na kung ang nakikita nila o kaharap nilang mga ngaral ay isang mababang uri ng tao lamang. Madalas na tinuturing nilang walang kabuluhan at pagsasayang lamang ng oras ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Minsan naman ay iniisip nilang nakakasira sa paghanga ng tao ang pakikiisa sa mga espiritual na usapan. Isa sa halimbawa nito ay si Poncio Pilato ng Biblia. Napatunayan niyang walang bahid ng kasalanan ng Panginoong Jesucristo, ngunit dahil sa pagmamahal sa kanyang tungkulin, ay mas minarapat na lamang niyang maghugas kamay at hayaan ang mga taong patawa ng parusang kamatayan ang Panginoong Hesukristo. Gayunpaman, ito'y ginamit na rin ng Diyos na paraan upang matupad ang layunin ng pagliligtas sa sangkatauhan. Disclaimer lamang, hindi ko ibig sabihin na lahat ng may katungkulan o may mataas na katungkulan ay katulad nito. Dahil marami rin naman ang mga may katungkulan ang kumikilala sa Diyos at naglilingkod rin. Gayunpaman, mas higit na marami pa rin ang mga umiiwas sa espiritual na mga usapan. Number 2, possessions. Una, pride. Pangalawa, possessions o mga ari-arian o mga pag-aari o sa madaling salita ay mga kayamanan. Marami ang mga nag-aalinlangang lumapit sa Diyos dahil sa pagmamahal sa kayamanan. Isang halimbawa nito ang kwento ni Lazaro at ang mayamang nagpasasa sa kayamanan at namuhay na hindi kumikilala sa Diyos hanggang sa siya'y namatay at napunta sa kaparusahan. Madalas na naiisip ng tao na mas mainam na pagtuunan ng pansin ang kung paano yumaman kaysa sa pagsasaliksik sa banal na kasulatan. Dapat nating tandaan na ang taong mapagmahal sa kayamanan ng mundong ito ay malayo ang isip at puso sa Diyos. Kaya't sinabi ng banal na kasulatan na mas mainam ang mag-imbak ng kayamanan sa langit dahil sinabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Mateo 6:21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Number 3 ay poverty. Kung ang kayamanan ay naghahadlang sa puso ng tao para alamin ang katotohanan ng kaligtasan, ay gayon din naman ang kahirapan. Maraming tao ang walang gaanong panahon para siyasatin ang banal na kasulatan dahil sa maraming pangangailanganin sa buhay. Dahil dito, hindi nila naunawaan kung ano ang katotohanan tungkol sa kaligtasan. Kaya't sinabi ng Panginoong Jesucristo sa banal na kasulatan sa Lucas 4:4 na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi maging sa mga salita ng Diyos. Madalas ang tao ay nakatuon sa mga basic na pangangailanganin ng laman kaysa sa katotohanan. Kaibigan, isa ka ba sa mga nag-aalinlangang sundin ang mensahe ng banal na kasulatan dahil nahihiya kang ipagpalit ang iyong relihiyon? O natatakot kang itakwil ng iyong samahan kapag ka nalaman nila na ikaw ay umayon sa katotohanan? Dapat mong tandaan na hindi ang sinuman o anumang relihiyon ang makakapagligtas sa iyo. At kahit gaano ka man kasipag sa iyong relihiyon, kung ang iyong paniniwala ay hindi ayon sa katotohanan, ay hindi ka maliligtas. Dahil sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng mga gawa, mga kabanatang 4 at mga talatang 12,
Sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Tanging kay Kristo lamang ang kaligtasan. Ayon sa Juan 14:6, sinabi ng Panginoong Hesus, "Ko ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ikaw ba isang may katungkulan at nahihiya kang makinig sa mga mangangaral? O natatakot kang maaring maapektuhan ang paggalang ng tao sa iyong katungkulan? Maaari mong siyasatin ang banal na kasulatan na kahit ikaw lang. Dapat mong tandaan na ang katungkulan mo ay panandalian lamang. At higit sa lahat, darating ang panahon na ang buhay mo ay lilipas sa mundong ito. Gaano ka man kataas o kamakapangyarihan, hawak pa rin ng Diyos ang buhay mo. Ikaw ba isang tao na may maraming kayamanan o ari-ariang iniingatan? Well, wala kang dapat ipag-alala dahil ang biyaya ng kaligtasan ay libre naman. Hindi mo kailangang lustayin ang iyong kayamanan para makamit mo ang kaligtasan dahil ang sabi ng Biblia ayon sa Efeso 2:8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, baka ang sinuman ay magmapuri. Naway nauunawaan mo na sa ilalim ng biyaya, tayo ay aariing ganap at maliligtas sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ikaw ba isang tao na halos araw-araw ay walang pahinga dahil sa pagsisikap? Kaibigan, nalalaman ng Diyos ang lahat ng iyong mga paghihirap. Hindi masama na ikaw ay todo bigay para sa pagtatrabaho. Gayunpaman, ay dapat mong tandaan na habang busy ka sa paghahanap buhay, ay unti-unti ring nauubos ang oras mo sa mundo. Mahalagang bigyan mo ng panahon ng pagbulay-bulay ng mensahe ng kaligtasan. Sabi ng Panginoon sa mga Israelitang nakikinig sa Kanya, sa Matthew 16:26, "Pagkat ano ba ang pakinabang ng tao kung maaangkin niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman niya ang kanyang kaluluwa? O kaya'y ano ang maaaring ipagpalit ng tao sa kanyang kaluluwa? Mabuti ang nagsisikap ka para sa iyong mga pangarap. Subalit huwag mo ring kalimutan na siyasatin o alamin ang mensahe ng mabuting balita para hindi mapapahamak ang iyong kaluluwa. Ito ang mabuting balita. Si Jesucristo ay namatay para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Inilibing at muling nabuhay sa ikatatlong araw. Kahit sino ka man, mayaman ka man o mahirap, mataas ang katungkulan o mababa man. Kung ikaw ay sasampalataya na si Jesucristo ay nagpapako sa cross, namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay sa ikatatlong araw, ikaw ay maliligtas. Sabi ng Biblia sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 16 at mga talatang 31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sumampalataya ka 10 na iyong sambahayan upang ikaw at ang iyong tahanan ay makakatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Kapatid, hangad ko na matanggap mo ang kaligtasan bago pa man darating ang iyong kamatayan. God bless.